Noong May 2023, isang trahedya ang yumanig sa kagubatan ng Amazon sa Colombia. Isang maliit na eroplano na may sakay na 7 tao ang nagkaroon ng engine failure at bumagsak sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Ang sakay ng eroplano ay kinabibilangan ng mga miyembro ng isang pamilya mula sa tribong Huitoto. Ang ina, si Magdalena, at ang kanyang 4 na anak na may edad na 13, 9, 4 at 11 months. Ang ama nila ay naiwan sa bayan upang asikasuhin ang kanilang paglipat. Ang trahedya ng pagbagsak ay nagdulot ng agarang pagkamatay ng piloto at 2 iba pang pasahero. Ang ina ng mga bata ay nasugatan ng malubha at, sa kabila ng kanyang kalagayan, pinilit niyang turuan ang kanyang mga anak kung paano mabubuhay sa kagubatan bago siya binawian ng buhay makalipas ang ilang araw. Iniwan ng mga bata ang katawan ng kanilang ina, ngunit dinala nila ang lahat ng aral na iniwan niya. Ang 4 na bata na sina Leslie, Soleini, Tien Noriel at si Kristen ay nagtulong-tulong upang mabuhay sa isang lugar na puno ng panganib. Ang Amazon ay tahanan ng mga makamandag na hayop tulad ng mga jaguar, ahas at insekto at isang lugar na may matinding ulan at malamig na gabi. Ngunit may kakaibang kaalaman ang mga batang ito sa kalikasan, salamat sa kanilang pinagmulan bilang bahagi ng tribong Huitoto. Alam nila kung anong mga prutas ang ligtas kainin, paano maghanap ng tubig at kung paano iwasan ang mga hayop na maaaring makapinsala sa kanila. Sa kabila nito, araw-araw nilang hinarap ang gutom, uhaw at takot. Habang ang mundo ay nagulat sa pagkawala ng eroplano, ang gobyerno ng Colombia ay agad na naglunsad ng malawakang operasyon sa paghahanap. Sumama sa kanila ang mga miyembro ng mga lokal na tribo na nagbigay ng malaking kontribusyon dahil sa kanilang kaalaman sa kagubatan. Gamit ang helicopter, sinubukang hanapin ang mga bata. Ang kanilang ama ay nagpadala pa ng voice recording na may mensaheng naguudyok sa kanila na magpatuloy sa kanilang lakas ng loob. Pagkalipas ng 40 days ng paghahanap, noong Hunyo 2023, natagpuan ng mga rescuer ang 4 na bata sa isang kalunos-lunos na kalagayan, ngunit buhay. Sila ay payat na payat, puno ng sugat, ngunit matibay ang espiritu. Ang pagtuklas sa kanila ay isang himala, at ang mundo ay natuwa sa kanilang tagumpay laban sa lahat ng posibilidad. Ang mga rescuer ay natagpuan ang mga bata gamit ang mga pahiwatig tulad ng mga kalat ng prutas na kinain nila at ang kanilang mga bakas ng paa. Tumutulong din ang aso ng militar na nagngangalang Wilson, bagaman siya mismo ay nawala sa proseso at hindi na nakita pang muli. Matapos ang kanilang matagumpay na pagsagip, ang 4 na batang Mukutu ay agad na dinala sa isang ospital sa Bogota, Colombia. Doon sila ay sumailalim sa 34 days ng medikal na pangangalaga upang gamutin ang malnutrisyon at iba pang kondisyon dulot ng kanilang 40 days na pananatili sa kagubatan. Pagkatapos ng kanilang pananatili sa ospital, ang mga bata ay inilagay sa pangangalaga ng Colombian Institute of Family Welfare, ICBF, upang matiyak ang kanilang pisikal at emosyonal na paggaling. Sa kasalukuyan, sila ay patuloy na sumasailalim sa rehabilitasyon at edukasyon habang hinihintay ang pinal na desisyon ukol sa kanilang custody. Samantala, ang kanilang ama na si Manuel Miller Ranok ay nahaharap sa mga kaso ng sexual abuse laban sa isa sa mga anak na nagdulot ng komplikasyon sa usapin ng custody. Dahil dito, ang mga bata ay nananatili sa pangangalaga ng Estado habang ang mga legal na proseso ay isinasagawa upang matukoy ang pinakamabuting kalagayan para sa kanila. Bagamat ligtas na sila, mahaba pa ang landas ng paggaling. Inalagaan sila ng Colombian Institute of Family Welfare kung saan sila tumanggap ng medical at psikolohikal na suporta. Unti-unti nilang binuo ang kanilang mga buhay. Ang kanilang samahan bilang magkakapatid ay hindi matitinag matapos ang kanilang karanasan. Ang kwento ng magkakapatid na Mukutuy ay tumawid sa mga hangganan, nagbigay inspirasyon, at ito ay isang paalala ng koneksyon ng sangkatauhan sa kalikasan at ang lakas na matatagpuan sa pagkakaisa at pag-asa. Ang kanilang kwento, na ngayon ay bahagi ng Netflix documentary na The Lost Children, ay patuloy na nagbibigay diwa bilang patunay ng kaligtasan, tapang at tibay ng pamilya. Ngayon, nangangarap si Leslie na maging isang doktor, inspiration mula sa mga tumulong sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Si Soleini naman ay nais maging isang tagapagkwento upang maibahagi ang kanilang kwento sa mundo. Sama-sama, sila ay sumisimbolo ng isang kinabukasan na hinubog ng tibay, pagmamahal at mga aral mula sa kagubatan.
Ang kanilang kwento, tulad ng Amazon, ay isa sa walang hanggang misteryo at walang hangganang lakas.